Nagkabuhol-buhol ang traffic kanina sa bahagi ng C5 sa may lungsod ng Makati matapos magkarambola ang 100 mga sasakyan. 6 ang sugatan sa aksidente, halos kalahating oras naman ang inabot bago tuluyang naialis ang mga nakahambalang na sasakyan. Live mula sa C5, may report si Chino Gaston. Chino? Hindi lang nagkabuhol-buhol, Jessica, kundi pansamantalang natigil talaga ang takbo o daloy ng traffic dito sa northbound lane ng C5 Road bago Magalayaan Avenue sa lungsod ng Makati matapos masangkot nga sa aksidente ang higit sa 10 sasakyan dakong alas 4 ng hapon kanina. 12 sasakyan ang nagkarambola sa ilalim ng northbound lane ng elevated U-turn slot ng C5 corner Kalayaan Avenue sa lungsod ng Makati dakong alas 4 ng hapon kanina. Umabot ng halos 30 minuto bago naialis ng MMDA ang mga nagkarambolang sasakyan sa kabaan ng C5 Road. Nagkanda UP-UP ang mga sasakyan. Ayon sa MMDA, 10 sasakyan at isang motorsiklo ang nadamay ng mawalan ng kontrol ang isang truck na may kargang LPG na minamaneho ng isang Francisco Cachero. Karamihan ng mga sasakyan na itulak ng rumaragasang truck sa Center Island. 6 ang nasaktan pero hindi naman daw malubha. At agad naman daw nadala sa ospital ng Makati ang mga biktima. Nagdulot ng matinding trapiko ang insidente. Truck na may lamang LPG na walang po ng preno hanggang sinuro na po yung 9 na sasakyan isang motor. Okay. 10 sasakyan isang motor. Okay. At yun nga po naging cause ng closure ng C5 kanina kasi occupied po nila lahat ng lane dahil sa multiple collision. Pero mabagal ang takbo ng mga oras na yun, no? Kinayod niya lang yung mga ibang sasakyan dahil wala siyang preno, tama ba? Medyo mabilis pa po yung takbo ng mga sasakyan nun. Base sa driver ng truck, doon pa lang sa may bandang area ng market, nag-check brake na siya, hindi na daw kumakakit yung preno niya. Jessica, mabilis mang naialis ng mga tauhan ng MMDA ang mga naaksidenteng sasakyan. Patuloy namang nakakaranas ng mabagal na usad o daloy ng traffic ang ating mga kababayang motorista dito sa lugar kung saan nangyaring aksidente hanggang sa mga sandaling ito. Na ayon naman sa mga tauhan o constable ng MMDA ay pangkaraniwang traffic lamang para sa bahagi ito ng C5 sa mga oras na ito. Jessica. Okay, pero dahil dyan, sigurado, Chino, may mga na late ng uwi, hindi nakauwi kaagad sa kanilang mga pamilya dahil nga, sabi mo, hindi lang buhol-buhol, kundi tumigil talaga yung traffic dyan sa bahaging yan. Tigil talaga. Tama ka dyan, Jessica, kasi nangyari yung aksidente dakong rush hour, no, kung sa ating pagbabatayan yung mga normal office hours ng ating mga kababayan dito sa Makati at sa Taguig area. Pero siguro maganda na rin na walang nangyari talaga o hindi lumala ang aksidente. Gayong kung tatandaan natin ay LPG tanks itong dala ng truck na nawalan ng preno. Kung kaya't siguro magsilbing alaala o aral na rin ito sa ating mga kapwa motorista na tiyakin na maayos ang kondisyon ng inyong mga sasakyan para hindi lamang kayo kundi hindi rin madamay itong ating mga kababayang motorista na kasama nyo sa lansangan tuwing kayo ay nagmamaneho. Ang tanong lang dyan, Chino, although rush hour ito, no, hindi na siguro machi-check doon pa lang sa bukana ng C5, but it would be good kung doon pa lang pagpasok nila ng C5 kasi may toll gate doon yung kumukolekta ng toll, di ba? Baka pwedeng matanong man lang yung mga papasok ng C5 o okay ba yung mga kondisyon nyo o may mag-visually inspect man lang kung maayos ang kalagayan itong mga sasakyan na to. Lalo na for trucks that are carrying yung mga medyo delikadong mga cargo, di ba? Katulad ng LPG tanks. Yes. Tama ka dyan, Jessica. Ngunit sa aking paniwala, trabaho ito ng Land Transportation Office o kung yung may mga sasakyan namang may prangkisa gaya ng ating mga pampublikong sasakyan, ay trabaho talaga ito ng mga government agencies na tiyakin na ligtas nga ito. Pero syempre, hindi rin natin naalis yung responsibilidad mismo doon sa driver o mga may-ari ng mga sasakyan gumagamit nito yung mga nagpapatakbo ng mga sasakyan na ito na tiyaking nasa tamang kondisyon ang kanilang mga sasakyan para hindi na makadamay ng iba pa kapag may nangyaring aksidente. Oo, kasi naalala ko yung isa aksidente na natanggalan naman ng gulong. Very simple things, no? Small things. Pero pagka lumikha ng aksidente katulad niyan, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 100 mga sasakyan ang involved. Mabuti at okay sila lahat, no? May mga dinala lang sa ospital at mabuti hindi nagkarambola din yung laman ng LPG truck na nangunang yun yung nag-trigger nitong karambolang ito. Yes.
Tama ka dyan, Jessica. It could have been so much worse, pero sinasabi rin nga nila na ang aksidente ay aksidente talaga, no? May kasabihan tayong ganon. Pero mas mapapaliit ang tsansa ng aksidente kapag ikaw ay nakatutok din at may responsibilidad na tingnan ang inyong mga sasakyan para maiwasan o mapaliit yung percentage na magkaroon ng aberya habang nasa lansangan. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.